ang pagpatay ni Imo kay former Gorosei Saturn at ang pagpalit naman sa kanya ni Saint Garling Figarland, ang bagong membro ng Five Elders na magbabago ng ihip ng hangin sa world government. Pati na rin ang pagsimula ng pagkilos ng Revolutionary Army sa pangunguna naman ni Monkey D. Dragon. Welcome to Anime Updates PH. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang One Piece Chapter 1125 full chapter review. Pero bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para ma-notify kayo agad sa pag-release ng spoilers para sa One Piece Chapter 1126. Kaya naman without further ado, mag-proceed na agad tayo sa chapter at hand. Makita natin dito na nasa Egghead Island na naman ang scene at nagising na nga ang mga Marines. Dito ay tinanong agad si Lucci kung nasaan ang isa pa sa mga miyembro ng Cypherfall na si Stacy. Na sinagot naman ni Lucci na she has been killed in action at napatay siya sa nangyaring laban. Nakita din natin sa panel na ito ang emotionless na face ni Kaku na hindi natin alam kung nalulungkot ba siya at nagigrieve kung napatay nga si Stacy o baka naman nagsisinungaling lang ang dalawang ito para mapagbigyan si Stacy na makatakas. We didn't get to see itong si Saturn na nakasurvive at naiwan nga ng ilan pang mga Gorosei nang bumalik sila sa kanilang authority room sa Mariwa. Sinabi ni Saturn na kahit papano ay nakamit nila ang kanilang mga achievements and goals sa loob ng Egghead Island. Dahil nasa side na nila ngayon ang isa sa mga satellites ni Vegapunk na si York, nasa side na din nila ang power station kaya naman mahahawakan na nila at nasa kanila ng authority ng paggamit ng Mother Flame. Ang Mother Flame na kailangan para patakbuhin ang kanilang ancient weapon. However, ang hindi nila inaasahan ay nagawa nitong si Vegapunk na ma-deliver ang napaka-importante at napakabigat na balita sa buong mundo at nagawa pang makatakas nitong si Straw Hat Luffy na ang kinatatakutan nga nilang si Nika. Nang dahil dito nang hingi ng tawad ang mga Vice Admirals habang sinasabing kahit na meron na silang Great Buster Call Army na nag-take pa nga ng 9 na Vice Admirals ay hindi pa rin nila na pull off ng maayos ang kanilang misyon. Kaya naman humihingi sila ngayon ng permiso dito kay Saturn na bigyan sila ng pagkakataon na habulin at ipursu ang Straw Hat Luffy at si Jewelry Bonnie dahil alam nilang maging si Bonnie ay napakadelikado na dahil kaya nga nitong kopyahin ang abilidad ni Nika. Pero kinontra naman sila ni Saturn dahil hindi na daw yun epektibo at hindi din siya naniniwalang magagawa nilang mahuli si Luffy at this point. Ang hindi lang niya inaasahan ay bigla palang gagana ang kanilang pinreserve na Iron Giant. 200 years ago ay isinuggest ng mga scientist kay Saturn na kung i-dispatch na daw ba nila ang remains ng Iron Giant. However, kumontra siya habang sinasabing hindi. Dahil it would be such a huge waste dahil naniniwala siya na at some point ay magiging isang military might ng world government ang Iron Giant na ito na para bang magagamit nila ito. However, dahil nga sa nangyari ngayon sa Egghead incident, hindi siya makapaniwala na after 200 years nananatiling dormant and tulog ang Iron Giant ay bigla pala itong kikilos para protektahan si Straw Hat Luffy. Naitanong din dito ni Vice Admiral Doberman bakit daw para bang napaka-importante ng mensaheng iniwan ni Vegapunk para sa kanila. Maaari daw bang may katotohanan ito kaya naman ayaw ma-release ng mga Marines at ng world government ang mensaheng yon. Nang dahil dito nagalit sa kanya itong si Saturn at inatake siya. Madahilan kung bakit naman umalma ang iilan pang mga Vice Admirals. Switch up of scenes naman ay makakarating naman tayo ngayon sa Egghead Island na kung saan ay nag-aalala naman itong si York. Dahil patuloy pa rin sa pag-create ng mga clouds ang Cloud Factory kaya hindi pa rin tumitigil sa pagtaas ang Punk Records at hindi niya ito makuha. Dito niya na-realize na meron talagang nagpapatakbo nito at siguradong sigurado siya na yun ay sa Edison dahil hindi niya nakita ang corpse nito at gumawa pa ito ng paraan para mailigtas at maitakas mula sa kanyang Punk Records. Switch up of scenes na naman papunta naman tayo sa Mariwa na kung saan ay nagagalit naman ang mga Celestial Dragons. Dahil as of now, maging ang mga Celestial Dragons ay nagkakaroon na ng food shortage at gusto nilang kumain ng beef. Subalit wala sa kanilang maiprovide ang kanilang chefs kung hindi ang tanging fish lamang na nangangahulugan lamang na meron talagang pagbabagong naidulot ang paggamit ng ancient weapon ni Imu. Fast forward naman makakarating tayo sa Room of Authority na kung saan ay pumasok itong si Garling Figarland na ipinagtaka naman ng mga Gorosei dahil para sa kanila napakabastos na pumasok na lamang si Garling ng walang pahintulot. Subalit sinabi sa kanila ni Garling na ito ay dulot ng new orders. Binigyan siya ng panibagong mga commands at ngayon ay siya na ang naatasan ng responsibilidad na i-oversee si York as the new defense science warrior god na nangangahulugan na isa na siya ngayon sa mga miyembro ng Gorosei na si Saint Figarland Garling. Matapos yun ay makakabalik naman tayo ngayon sa Egghead Island na kung saan ay may nangyayaring masama naman kay Gorosei Saturn.
Habang nababalutan siya ng black flames, nakahawak siya sa kanyang leeg na para bang hindi na siya nakakahinga. Gulong-gulo ang mga vice admirals na present sa area dahil hindi nga nila alam kung ano nangyayari. Hindi din makapagsalita itong si Saturn nang dahil sa nangyayari. Telepathically, kinakausap ni Imo itong si Saturn at sinasabing napakalaking pagkakamali daw niya ang hayaan si Vegapunk na ma-deliver ang kanyang message at hinayaan niya pang makatakas ang incarnation ni Joy Boy na si Luffy. Humihingi naman ng tawad itong si Saturn dahil sinasabi niya na hindi din naman niya alam at ine-expect na may nakasil pala na napakalakas na haki na nakatago kay Emmet. Subalit buo na ang loob ni Imo na patayin itong si Saturn na dahilan pala kung bakit ipinalit niya na si Garling as a new elder. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng napakalaking explosion sa loob ng kanilang ship at nagkaroon din ng napaka-devastating na impulse ng haki na nangangahulugan lamang na sa pamamagitan ng ginawang atakeng ito ni Imo ay kaya din pala niyang gumamit ng haki. Nagulat na lamang ang mga marines nang tingnan nila ulit si Saturn at wala na itong katawan, kung hindi ang kanyang skeleton na lamang ang natira na nangangahulugan na patay na si Saturn. At yun ang dahilan kung bakit inappoint na nga si Garling as a new defense science warrior god na nangangahulugan na from this point on, isa na talaga si Garling sa mga official na bagong 5 elder. At kahit na hindi pa natin nakikitang lumaban itong si Garling, alam natin na napakalakas nito. Maging kung si Whitebeard nga na nasa prime ay nagawa nitong mabigyan ng PTSD matapos niyang iwanan ito ng napakalaking marka sa dibdib. It only means na talagang napakalakas din itong si Garling, and who knows, it could even be na nasa level din siya ni Mihawk pagdating sa swordsmanship. Now going back to Egghead Island, specifically sa Punk Records, patuloy pa rin ang pagtaas nito nang dahil nga sa clouds na nakikreate ng Cloud Factory at dito ay buhay pa pala talaga si Edison. Subalit hindi niya na ginagamit ng kanyang original na katawan dahil naghalo-halo na ang katawan nila ni Shaka, ni Pythagoras at maging ni Atlas. Now it's as if para na silang combination ng apat na mga utak sa loob ng iisang katawan. Maaring ito din ang dahilan kung bakit nasabi ni Lilith na hindi kailangang mag-alala nitong si Luffy dahil hindi pa sila patay. However, hindi pa rin nila nalilimutan ang galit nila sa traitor na si York, kaya naman idinispatcha na nila ang ilan pang mga spare parts nito na nasa Punk Records. And as for the very last scene naman sa chapter ay makakarating tayo sa Kamabaka Queendom na nasa loob ng Momoiro Island at dito ay sinasummarize na ni Koala ang lahat ng mga impormasyon na nanggaling sa announcement ni Vegapunk. Sinabi niya na may isang napakalaking sikreto sa loob ng Void Century at nagkaroon ng isang napakalaking war sa era na yon na kung saan ay ginamit ang ancient weapons na dahilan kung bakit tumaas greatly ang sea level. At hindi lang yon, ang makakahanap ng One Piece ay hindi lamang ang tataguri ang Pirate King, kung hindi ang maghahawak din ng mga devastating na ancient weapons na kinatatakutan nila. Nang dahil dito na-realize nila Sabo na ang dahilan pala kung bakit pinili ang mga Celestial Dragons na manirahan sa Red Line ay dahil sa alam nila na tumataas ang sea levels at ang Red Line ay ang lugar na kung saan mayroong pinaka-highest point of land. Kaya magiging ligtas sila kahit pa tumaas ang ocean level greatly. Nang dahil dito na-predict ni Dragon na magiging napaka-dangerous nito dahil hindi lamang ang mga maghihid ng warnings ni Vegapunk ang kikilos, maging ang iilan na mag-a-act out of self-interest at hindi para sa kapayapaan, kaya kakailanganin ng kumilos ng revolutionary army para mauna silang makuha at ma-take over ang safest places sa loob ng mundo. Bago pa man lamang magsimulang magpatayan ang lahat ng mga individual para lamang makipag-unahan na makuha ang mga highest points na yon. Surely not just the highest points dahil meron pang mga exceptions na pwedeng maging ligtas na lugar except sa mga matataas na lugar lamang. Tulad na lamang ng ni-utilize na Cloud Loft technology nila Vegapunk na nagpapalipad ngayon sa Punk Records at ang floating headquarters naman ni Big Moose Morgan. Na with this laid at hand, nangangahulugan lamang na unti-unti na talagang nagbe-build up ang mga pangyayaring ito papunta sa final war arc. What do you guys think? I would love to hear your opinions dahil binabasa naman natin ang lahat ng comments at para makapagdagdag din tayo ng ideas maging sa ibang mga viewers. If you reach this point, surely you had a great time kaya mag-iwan ka ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para ma-notify ka agad kapag nagkaroon na tayo ng bagong video, especially sa dadating na spoilers para sa One Piece Chapter 1126. But until then, I guess I will see you guys on the next one.